Masayang morning, Luzon! Happy morning, Visayas! At happy morning, Mindanao! At pati na rin sa mga kapatid nating nasa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman mga pare ko ay humanda na sa umakatikabong harapan kasama inyong mga may bahay. Itong masarap na pampagana bago kayo mananghalian. At siguradong gaganahan din kayo sa mga papremyo ng Face the People para sa aming Face It, Win It promo. Kaya watch lang from start to finish. At doon na ako sa aking trono. Bigla Sa iyong mahiwagang trono. Doon ako sa aking trono para naman sa reaksyon ng taong bayan. Thank you, dudes! Welcome! Ay, hindi lang kayo gaganahan sa papremyo. Mabubusog din kayo sa mga makabuluhang payo. Nina, Chief of Public Attorney's Office, Attorney Persida Rueda Costa. Dr. Camille Garcia. At Father Sonny Merida. Sila po ang mahal nating konsensya ng bayan. Okay, ako po ay handang-handa na kayo mga pare ko eh. Handa na rin ba kayo? Eh, ang mga mare dito, kumari ko, handa na rin ba kayo? Handang-handa na kami, kayo mga nasa bahay, maghanda na rin dahil oras na para umpisahan ang Face the People! Isang Becky. Gusto raw patayin ang kanyang ama at mga kapatid. Ano ito? Bakit kaya? Mabuti pa humarap na sa ating silya ng konsyensya, si Augusto Agot Solano. Agot, bakit ka daw gustong patayin ang tatay mo? Kasi po, hindi po nila ako matanggap bilang Becky po. Wala po daw po sa lahi namin maging bakla. So palagi ka nilang sinasaktan? Ganun ba Lagi yun? lagi po akong binubugbog. Paano? Kwento mo nga sa amin. Paano bang sistema sa bahay ninyo? Una po noon, nagiging lalaki po ako nung bata pa ako kasi hindi ko po kasing magawang suwayin sila. Wala po kasi sa lahi namin ang bakla. Ngayon, bumigay na po ako nung edad ko po na 18 years old dahil nagtatrabaho po ako sa parlor. Nakita po ako ng mga kapatid ko na nagmamanicure pedicure sa parlor. Bigla po nila akong hinaltak. Tapos pinagsusuntok po ako sa maraming tao. So first time ka nilang nakita o nalaman nila na Becky ka nung nakita ka nilang nagmamanicure pedicure sa parlor. Opo. Yun yung unang pagkakataon na yung mga kapatid mo pa lang ang nakakita sa'yo. Opo. Wala pa yung tatay mo. Wala pa po. So paano nung umuwi ka na sa inyo? Di syempre malamang nagsabi na yung mga kapatid mo. Yun na po, pinagugulpi na po nila ako. Pinagtulong-tulungan nila po ako na gulpi. Ano sinasabi ng tatay mo habang ginagawa niya? Wala sa ating lahing bakla. Ano bang sinabi ng nanay mo? Wala na po yung nanay ko, iniwanan po nila ako. Kailan umalis ang nanay mo? Nung nag-aaway na po sila ng nanay ko noong 2010 at tatay ko, dahil sabi po nila hindi daw nila ako anak. Tapos pati mga kapatid mo sabi, gusto ka daw patayin? Ano ba ito? Opo. Bakit ka namang patay agad? Ano, bakit? Kasi po, hindi nga po nila ako talaga matanggap na bating. Tanungin natin si Ting kung may reaksyon ba ang ating taong bayan sa kinuwento sa atin ni Agot. Meron na agad, Jerry, kasi umpisa pa lang, mainit na yung usapan, tsaka yung mga revelasyon. Para po sa akin, kung mismo mga magulang mo hindi ka nila kayang hindi ka nila tanggapin, pues ikaw mismo makakatanggap ng sarili mo kung ano ka. At ipaglaban mo kung ano ka, kung alam mong nasa tama ka, kailangan mo siyang ipaglaban. Ayan, tanggapin ang sarili at lumaban. At ipaglaban. Salamat, Trish! Kaya ito, Okay. taong bayan, unang round na ng ating botohan. Ang tanong natin, hindi tanggap si Agot ng kanyang pamilya dahil sa kanyang pagka-Becky. Ano ngayon ang dapat niyang gawin? Yan na. Press A kung dapat bang lumayo na lamang si Agot sa pamilya niya at press B naman kung dapat mag-reach out pa rin si Agot para maunawaan siya ng kanyang ama at mga kapatid. Taong bayan, vote na. A, lumayo na lamang si Agot. B, mag-reach out pa siya. May pag-asa pa. At ito na po ang resulta ng unang round ng ating botohan. Taong bayan, 28% na nagsasabing lumayo ka na, Agot, pero 72% na nagsabing mag-reach out ka pa sa iyong pamilya. Dahil daw sa kapatid niyang si Agot, iniiwan siya ng kanyang
kinakasama. Paano naman nangyari yun? Mabuti pa humarap ka na, Michael Solano. Hanggang dito Kakapalan talaga ng mukha mong bakla ka talaga. Ano ba yung kinagagalit mo sa bakla? Bakit di mo kayang tangkapin si Agot na kapatid mo, Michael? Sa pamilya kasi namin, sir, wala kasing bakla talaga eh. Tapos, pangit tingnan sa ano, yung chismis na naririnig ko na, no? Na keso ganito yung kapatid mo. May kasamang ano. Parang ako nahihiya sa Bakit nga kaya hindi kayang tanggapin ni Michael ang kanyang kapatid Tapos, muntik na pa isang kaming- Becky? Alamin ang kanyang paliwanag sa pagbabalik ng Face the People. Ngayon nalaman niyo po yun. Ano po masasabi ninyo? Na yung anak na sinasaktan ninyo, na gusto niyo kamong patayin? Yung pa nagbibigay ng pera para sa inyo. Kahit po, puro naman kahihiyan ang ginagawa niya. Ano po yung mga kahihiyan na ginagawa niya? Justin, bakit ka ba nilaliw ng mga kaibigan mo? Kasi po yung mga kalokohan ginagawa po niyan, yung classmate ko. Tapos di binayaran, tinakbuhan. Ako binabalikan. Galit na galit at talagang hindi tanggap ni Michael ang kanyang kapatid na si Agot dahil isa itong Becky. Michael, kaya ka nagagalit dahil sa chismis-chismis, sabi-sabi? Yun lang ba ang dahilan? dahil di sa asawa ko. Bakit? Ano At nangyari? kaya kami kakaawat sa kanya. Halos siya na kinakampi ang asawa ko eh. Minsan sinabi ko sa asawa ko, hindi kayo na magkasama. Dalawa sila. So, ibig sabihin, ikaw pala nagpaalis sa asawa mo, hindi siya Kasi- umalis dahil Becky to. Yung asawa ko, awat ng awat. Pag ginakikita ko kasi to, binubugbog ko talaga to. Pag ano, Ito ba si Michael, binibigyan mo rin ng pera kapag kapos? Opo. Tignan mo. ang kapal talaga ng mukha mo. Di, Michael, tanong lang, tinatanggap mo ba yung inaabot sa'yo ni Agot? Sabi niya oo. Sabi lang niya oo, di ba? Sabi mo na Kasi oo. biglang hindi. Ano ba? Yung tatay mo sinasabi sa inyo at galit na galit din. Tama? Ano sinasabi ng tatay mo? Galit na galit talaga sa kanya dahil nga na... dahil yung tatay ko sa nanay ko kaya naghiwalay. Dahilan dyan. Bakit daw? Dahil parang hindi namin kapatid yan eh. Pero may hawig kayo, ha? Sabi ng taong bayan, magkamukha daw kayo. May hawig kayo, Pare-pareho sila sinasabi dito. Para daw Kulang sa na lang kanya. mag-headband ka, kamukha mo na siya. Tingin ko, feeling ko. Maghikaw ka. Para sa kanya, abnormal ang kanyang anak na Becky at kahiyan lang daw ito sa kanilang pamilya. Bakit kaya niya nasabi ang mga ito eh? Umarap ka na, Eli Solano! Ka Eli, kanina ho pinag-usapan at nabanggit ho ni Michael na kayo po umalis po ng inyong asawa Totoo po yun. ay dahil din kay Agot. Opo, totoo po. Ano bang nasabi po ng asawa ninyo sa inyo at sinisisi niyo po si Agot? Noong time po na binubuntis siya ng misis ko, nasa probinsya po sa La Union. Doon po nagtatrabaho construction. Ay, dumating po, buntis yung misis ko. Tapos pinaglalaban ko kahit ipa-DNA, talagang hindi ko siya. Talagang sabi ko hindi ko siya anak. Dahil wala sa lahi po namin yung Becky. Yung Becky. Opo. Sinasabi nyo, ipaglalab nyo kahit na ipa-DNA? Kahit pa DNA. O ganito, ano po ba ang masama sa pagiging Becky? Oo nga, yan din ang tanong ko, kuya. Ay kung doon po siya masaya, pero hindi po namin tanggap. Ano ba yung pinakamasaklap na narinig nyo na hindi nyo matake kaya hindi nyo siya matanggap bilang isang Becky? Anong klaseng kahihiyan nyo na hindi nyo matanggap mula sa ibang tao? Sa tuwing maalala ko yung paghiwalay namin ng misis ko, sa kanya ako sumasama talaga ng loob. Dahil siya talaga ang dahilan. Pag-alis ng misis ko. Hindi man lang nagpaalam bigla nang umalis. Kasi nga sinasabi nyo na hindi nyo anak. Tapos inaaway nyo si Mrs. So, syempre, aalis siya. Kasi palagi siya matiis eh. pinagbibintangan. Ayaw siya tantanan. Napuno na. Alam niyo po ba na may magkahawig kayo ng anak ninyo? Alam niyo po ba yun? Kasi
kami. Hindi naman, Oo. ngayon pa lang namin kayo Correct. nakita eh. Pero sa totoo, magkaway kayo eh. Oo. Titigan yung mabuti anak niyo, patintubo ng buhok, pareho kayo. Dito. Oh. Kasi po, napansin ko po, hindi niyo po tanggap na Becky siya at sinasabi niyo po na at parang hindi niyo tanggap na anak niyo siya. Pero tinatanggap niyo po yung perang binibigay niya. Hindi po sa akin binibigay, sa misis ko po nung nandiyan pa yung misis ko. Hindi po ako nagtatanggap. Pero nakikinabang din kayo. Hindi ko po alam na nagbibigay siya. So, Well, ngayon you- nyo lang nalaman? Dahil ako ang naghahanap buhay sa gabi, sa araw. Yes, pero yun po isang panibagong revelasyon na patagal na palang nagbibigay po sa inyo. At kung hindi man inaabot po, inamin naman ni Michael na minsan Sila tinatanggap po, po kasi niya. lagi sa bahay. Ako O wala inaabot naman. po sa kapatid niyang babae. At yung babae naman ngayon ang nag-aabot sa inyo. So, Hindi paminsan-minsan, po inaabot palihim sa din. akin, sir. Hindi ho inaabot sa inyo. Hindi po. Wala ho kayo tinatanggap kahit na sa anak niyo babae. Wala po. Sa misis ko lang po sila nag-aabot. 4 years na nakalipas. Opo. Kanino ka nag-aabot? Sa nanay ko po, tsaka sa kapatid ko po. Sa kapatid mo para maibigay sa bahay. Ngayon nalaman niyo po yun. Ano po masasabi ninyo? Na yung anak na sinasaktan ninyo, na gusto niyo kamong patayin? Eh, yung pa nagbibigay ng pera para sa inyo. Eh, kahit po, puro naman kahihiyan ang ginagawa niya. Ano po yung mga kahihiyan na ginagawa niya? Dadala po siya ng mga ng lalaki sa bahay eh. Tapos yung mga barkada pa ng anak ko hanggang sa pag-aaral niya natigil dahil sa kantyaw-kantyaw ng mga kaklase niya. Yung anak kong bunso. Sandali, totoo ba yan, Agot? Nagdadala ka ng lalaki sa bahay ninyo? Hindi po. Hindi niya po aminin yan kasi wala po ako dyan sa bahay. Paano nyo nalaman po? Sabi po ng kapatid ko, mismong anak ko po bunso may sabi. Okay, nahihirapan siya para sa sitwasyon ng kanyang pamilya. Pero kahit ano raw ang mangyari, tanggap niya ang kapatid niyang Becky na si Agot. Mabuti pa, humarap ka na. Verna Solano. Verna, anong masasabi mo? Narinig mo naman ang mga sinabi ng dati mo kanina, tsaka ng kapatid mo si Michael. Mga sasabi ko lang po, ay yung mga kapatid ko, mga tamad yan eh. Umaasa talaga yan sa kapatid ko. Ayaw nilang mag-apply ng trabaho. Gusto nila, umaasa lang sila sa kapatid ko. Kakaunting perang kinikita ng kapatid ko. Hindi na sila naaawa, pati ang tatay ko. Wala nang ginawa yun kundi magpahirapan si Agot. Ipahiya sa ibang tao. Kasi kaya ipapahiya kasi sa ginagawa niya. Natural, ganyan yung binigay sa inyo, tanggapin nyo. O ito, liwanagin natin. Totoo ba na nag-uuwi daw ng lalaki itong si Agot? Hindi po totoo yun. Dahil mga kapatid kong bunso si Justin, sinungaling din niya, mga barkada niya rin po yun. Sa bagay kasi iniisip ko rin, Edo, no? Paano mangyayari yun? Alam mo, mauupakan ka eh. Kapag mag-uwi ka pa ba naman na lalaki? Oo, tama. Di ba? Oo. Di ba? Pinagbabantaan ka na nga papatayin. Narinig mo ba yung pinagbantaan siyang papatayin? Opo. Ako din. Sige. Ano masasabi ng ating taong bayan? Kasi parang ang init. Naiinitan ako Oo, dito. affected ho ang taong bayan dahil ang dami na ng mga opinyon. Ngayon, ito na ang mikropono. Taong bayan, ito na pagkakataon yung marinig ang inyong mga opinyon o anong maitutulong nating payo. Meron man, halika. Sana din po, tinanggap niyo yung anak niyo para hindi na rin po sana naramdaman ng mga anak niyo na hindi niyo siya tanggap. Kaya sila din, bilang anak niyo, hindi rin po nila tatanggapin yun. Sana po inisip niyo niya, yung mga anak niyo, mag-iisip rin po yun na hindi maganda. Lalo-lalo na po yung mga kapitbahay niyo po. Salamat, ate. Well said. Taong bayan, second round na ng ating botohan. Ang tanong namin sa inyo, hindi nga tanggap si Agot ng kanyang pamilya dahil sa kanyang pagka-Becky. Ano ang dapat niyang gawin ngayon? Press A kung dapat bang lumayo na lamang si Agot sa pamilya niya at tigilan na ang pagtitiis. Press B naman kung dapat mag-reach out pa si Agot para maunawaan siya ng kanyang ama at mga kapatid. Taong bayan, vote na. A, lumayo. B, reach out. At ang resulta ho ng second round ng ating botohan ay 38% na nagsabing lumayo ka na, Agot, pero 62% pa rin naniniwalang may paraan pa kung ikaw ay magre-reach out. Edu? Nilalayuan na raw siya ng kanyang mga kaibigan dahil sa kahalayaan ng kanyang kuya na si Agot. Totoo ba?
Justin Solano, humarap ka na. Ikaw sinungaling ang sinasabi mo. Justin, bakit ka ba nilariwan ng mga kaibigan mo? Eh, kasi po, yung mga kalokohang ginagawa po niyan, yung classmate ko. Na yan, tapos di binayaran, tinakbuhan. Ako binabalikan. Okay, well, galit na galit si Justin sa kanyang kuya si Agot. Ano kaya ang pinanggagalingan ng kanyang emosyon? Alamin po natin sa pagbabalik ng Face the People. Para kayong maingrato at ingrato kayo. Walang utang na loob doon sa nagpapakain sa inyo. Eh, itong si Agot, ano yan, may puso't damdamin yan. Ano palagay niyo sa kanya? Hindi tao, hindi nilalang? Magsalamin nga kayo. Larawan ba ng isang mabait na ama at mabait na kapatid kayo? Wala kayong karapatang patayin ang isang tao dahil Becky siya. Eh, ano kung Becky? Ikasunod pa ba ang katanungan mo? Ito parang nasabi na ni Chief. Parang ayoko na magtanong eh. Baka mapagalitan ka din. Takot ka. Nakot ka? Takot ako eh. Galit na galit si namang Ellie, Michael at Justin kay Agot dahil sa pagiging Becky nito. Pero bakit kailangan saktan ni Justin ang nakatatanda niyang kapatid na si Agot? Ganun na lang makatindi ang galit mo kay Oo, kasi po kahit nung- kuya mo siya. Opo. Kasi po nung gabi, kagaling ko lang po nung tinulungan ko sa tatay sa pagbabatchoy, tutulog na ako. May dala siyang lalaki. Eh kung anong naririnig kong ingay, tapos nung pagdungaw ko doon sa bungad ko, sa lalaki niya, may nakita akong pinalo ko sa katawan niya. Pati yung lalaking kasama niya. Hindi naman totoo yung sinasabi mo. Sinungaling ka Eh, dahil sinasabi galit na niya na galit yung yun sa akin. kaibigan daw niya. May, Hindi rin totoo yun kasi nag-iinuman sila. Pagkatapos ko ng trabaho, umuwi ako, pagod na ako. Tapos matutulog ako, biglang tatabi ang mga kaibigan mo sa akin. Anong gagawin ko doon? Sinungaling ka. Ikaw ang sinungaling, hindi ako! So tumatabi nga yung mga kaibigan niya sa'yo at hinahayaan mo lang na Pinababayaan ko lang tumabi po sa'yo. sila, tapos bigla na lang nilang maghuhubad, tapos sasabihin nila, ginagalaw ko na sila. Pero wala naman akong ginagawa. Mga sinungaling ang mga Naguhubad yan. sila sa harap mo, parang tinutukso ka, gano'n. Oho. Tapos sasabihin nila, ayan, sige, ayan. Tapos magsusumbong sa kanila. Kaya iiwasan ako. Kaya iniwasan siya. Sabi niya, Becky ako. Tapos ganun gagawin niyo sa akin. Ako nagtatrabaho sa inyo, binibigyan ko kayo ng pera, pero ano ginagawa niyo sa akin? Halos magpahirap ako dahil mahal ko kayo. Pero ano? Ginagawa niyo rin akong taka. Ayoko na rin sa inyo kung ayaw niyo sa akin. Tandaan niyo yan. Ay, mapait man daw ang karanasan ni Agot sa kanyang ama at mga kapatid. Handa raw siyang ipatikim ang tamis ng buhay para sa kanyang iniibig. Alex Bahamonde, humarap ka na. Alex, sino ka sa buhay ni Agot? Ano po, Shota? Okay. Gaano mo kamahal si Agot? 100%. 100%. Ito para, kailangan ko lang itanong to sa'yo, Alex, ano? Pero yung totohanan sa isagot mo na sa amin, mahal mo ba si Agot dahil nasusustentuhan ka rin niya o may nakukuha ka rin sa kanya? Kailangan mo lang ng pera sa kanya. Hindi pera habol ko sa kapatid Tama, mo. di ba? Hindi pera. Tapos aruga. Tignan nyo naman mga tsura nyo. Ikaw ba ay may trabaho? Opo. Ah, may trabaho ka. So, alam natin hindi niya pinaperahan si Agot. Hindi. Ikaw handa ka bang makasama si Agot? Opo. Alam mo na itong pinagdadaanan ni Agot sa kanyang mga kapatid. Opo, lagi daw po siya sinasaktan ng mga kapatid niya. Ano ba kayo katagal ni Agot? 1 year and 1 month. 1 year and 1 month. Tagal na din. Tagal na rin. Oo. 1 year and 1 month. Alex, ilan taon ka na? 19. 19. Kung hindi pera ang habol mo, anong nakukuha mo sa relasyon yung dalawa? Bakit nandyan ka na 1 year na and 1 month? Ano po siya, maasikaso po siya, tapos mapagmahal. Laging maalalahanin. Niligawan mo ba si Agot o ikaw ang niligawan ni Agot? Niligawan ko po si Agot. Ha? Niligawan ko po si Agot. Niligawan niya.
Paano? Paano kayo nagkakilala? Oo. Paano nagligawan? Ano ba ito? Paano ito? Oo, paano ba magligawan? Yan ang gusto ko malaman. Ikaw ba yung customer niya? Naglilinis ang kuko mo? Siya ba yung gumupit sa'yo? Kasi manicurista siya, di ba? Saan? Ano po, Inubaran mo sa harapan. regular na customer po. Oo, yun nga, Ah, customer naging niya. customer ka ni Agot. Opo. Okay. Sa parlor. Oo, manicure, pedicure, di ba? Tapos, paano kayo nagkahulugan ng loob? Ano po, una po, text-text, tapos hanggang sa nagkamabutihan, tamang pasyal lang, tapos kwentuhan, tapos hanggang sa nagkaaminan. Kasi nagkaaminan na. Namamasyal. She's the one. No, kaya ako din tinatanong kasi, bata pa siya. Hindi ba? Hindi ko nasisiguro kung siya ay talagang nakaramdam ng totoong pagmamahal. I mean, sa isang babae. Tapos kayo dumarating si Agot sa buhay mo, baka masyado naman siyang na-overwhelm kung ano man yung kanyang hinahanap sa kanyang magulang o sa kanyang dating girlfriend, dito niya nakikita. Pero tama si Berna kasi, wag mo na sanang ano yun? Wag mo na sanang paglaruan kung sakasakali. Magandang buhay mo ngayon dahil kung ano ka mang kung may mga pangangailangan ka, nandiyan dyan si Agot. Tsaka, Edu, it just goes to show, Tay, na hindi siya nanlalalaki. Kasi hindi siya yung parang naglalaro lang ng pag-ibig. Kung sino-sinong Kung sino-sinong lalaki. lalaki ang sinasabitan o sinasamahan. Kasi nakita niyo, 1 year and 1 month, nag-iisang relasyon. Totoo ba na ayon sa aming research na sa tagal niyong magkasamang dalawa, no, may relasyon kayo na ilang beses kayong naging intimate sa isa't isa? Alam mo na ibig sabihin? Yung may nangyari ano? sa inyo? Yung may nangyari sa'yo? Sa inyo? Isang beses lang po. Isang beses. Isang beses sa loob ng 1 year and 1 month. Kasi di ba iniisip nga nila, di ba, pag mga Becky relationship, ano lang yan? bakit? Puro sex lang yan. Pero ito, tinan mo, isang beses lang. Pwede ba na malaman kung bakit? May dahilan ba? Kasi po respeto po namin yung... Isa't isa. Opo. Yan yung sinasabi ni Father lagi dito sa show. Gels, di ba, tsaka Edu. Di ba, Father, lang yung lagi sinasabi, walang masama sa pagiging Becky. Yung mga actions nyo, how you will react sa pagiging Becky, that's where you draw the line. So sila, Father, isang beses pa lang sila nagsisex sa isang taon. What does it say about... Tanong natin si Father. That's a question for Doktora. Yeah. What does it Also, say about this relationship? Yeah. But first, Respeto. before we go to Oh, yes. Doktora, Usapang legal muna tayo. Okay. Usapang legal. Ito po para kay attorney. Kaso, laban sa pananakit kay Agot. May kaso, physical injuries and maltreatment. Pwedeng ipakulong ni Agot ang kanyang mga kapatid at ang kanyang ama. Kaya nagtataka naman ako kay tatay as dalawang kapatid na ito, bakit yung sinasaktan si Agot? Kung yung aso, pusa, hindi pwedeng saktan-saktan, tao pa kaya? Yung mga bantang papatayin. Grave threat yun. Ang isang magulang at kapatid, walang karapatang magbantang patayin ang kanyang laman. O yung ibang tao, di mo pwedeng takot-takutin papatayin eh. How much more yung laman mo, sarili mong anak, sarili mong kapatid? Lalo pa kung siya yung kapatid mo nga nagpapakain sa'yo, sinusustentuhan ka. Sorry po, para kayong mga ingrato at ingrato kayo. Walang utang na loob doon sa nagpapakain sa inyo. Sabi nga, do not kill the hen that lays the golden egg. Aba, itong si Agot, ano yan, may puso't damdamin yan. Anong palagay niyo sa kanya? Hindi tao, hindi nilalang. Basta niyo sa kanya na pa ako naaawa sa kanya, naiyak na nga ako. Pero, inaapi niyo eh. At magsalamin nga kayong tatlo. Ayan, si Michael, si Mang Eli, si Justin. Magsalamin nga kayo. Larawan ba ng isang mabait na ama at mabait na kapatid kayo? Sorry pero nakikita ko, may karapatan din ang mga Becky sa batas. Maging sa United Nations, kinikilala ang kanilang karapatan. Maging ang ating lipunan, kinikilala ang kanilang karapatan. Wala kayong karapatang patayin ang isang tao dahil Becky siya. Ano kung Becky? kasunod pa ba ang katanungan mo? Ito parang nasabi na ni Chief. Hindi, parang ayoko na magtanong eh. Baka mapagalitan ka din. Natakot ka. Nakot ka? Takot ako eh. Eh, ganyan talaga si Chief. Pero kasi diba, talaga namang naintindihan ko kung bakit siya nagkakaganyan.
Nasabi na niya ang lahat na nasa isip nating lahat. Okay, para kay Doktora. Yan, puntahan na natin si Doktora. Di ba, Doktora, totoo ba lumabas sa isang study na ang Pilipinas daw ang bansa na friendly sa mga Becky? Totoo ba ito? Meron ganang studies. Nakakalungkot, Doktora, na supposedly tayo ang friendly sa mga Becky. Pero yung sariling pamilya ng Becky, hindi siya matanggap. Bakit po kaya ganito sila? Si Mang Eli at saka yung dalawang kapatid na lalaki. Unang-una, no, kung titignan natin ang pag-uugali na pinakita dito ni Mang Eli at ng kanyang dalawang anak, ako'y nagugulat dahil kasi pag magmura sila, ang patungkol ay sa kanilang ina. Tama. Parang hindi ko mawari kung lumalabas dito na ang galit bang pinoportray nila para kay Agot dito ay dun para sa kanilang ina na iniwanan sila. Kasi all the time palaging lahat naging focus sa potential nila ng yung dinisplace lahat ng anger. Eto na si Agot. Kasi hindi, napansin nyo nung sinampal, nag-retaliate ba si Agot? Hindi. Nandun lang siya, humagulgol lang siya. Na sana maintindihan nyo bilang isang mabuting tao, bilang isang mabuting lalaki, mas nakakahiya yun na ang pinapatulan nyo, Becky. Mas lumalabas na ipinapakita na ang kakayahan nyo lang ay makipag-away sa isang Becky. Sino ngayon ang mas Becky? Yun na. Para maayos ang problema ni Agot at ng kanyang pamilya, kailangan nilang makausap ng masinsinan ng konsensya ng bayan. Tuluyan na nga bang kakalimutan at lalayuan ni Agot ang kanyang tatay at mga kapatid? Patuloy pa rin niyang mamahalin ang kanyang pamilya sa kabila ng katotohanang hindi siya tanggap ng mga ito. Alamin ang desisyon ni Agot sa pagbabalik ng Face the People. Pagkatapos po ni Agot, meron pa akong dalawang sumunod. So bakit niyo po sasabihin na pagdududahan niyo yung asawa niyo, di sana hindi na ho kayo Kasi ang nagiging basis ni tatay, Yun lang Becky lang Kaya wala siyang anak na Becky. Kumbaga, kasi alam niyo, parang yung perspektiba kasi nila, hanggang ang ngayon tunay na anak, kagaya nilang maton. Kagaya lang umiinom. O naglalasing. Kagaya niya, naghahanap buhay na maayos. Marangal, kaysa si isang lalaking lasing. Natatawad mo na ba si Agot? Kailan niyo po siya tatanggaping anak? Sagutin niyo po ako. Kailan niyo siya tatanggapin bilang isang anak? Sa ngayon, hindi ko po masagot. May sama siya ng loob kay Agot dahil nawalan siya ng asawa dahil nga naman. Pero alam niyo, hindi ko maintindihan kung 4 na taon lang nangyari yon, samantalang nung 18 taon pa siya nag-umpisang maging Becky. So, bali, kailan ho nyo kaya siyang tanggapin bilang anak? Kailan? Hindi ko masasabi. Kung siya ba ay patay na, doon lang nyo tatanggaping anak? Okay, masinsinang humarap po ang pamilya sa ating mga konsyensya ng bayan. Yes, at ngayon naman oras para malamin natin kung ano masasabi. Una muna ni Chief. Ang payo ko kay Mang Eli, sana ay matanggap niya ang kaibahan nitong si Agot sa kanyang ibang mga anak. Malay mo, Mang Eli, ma-monitor tayo ng iyong asawa na nawawala, nakasama ang isa mo pang anak na babae. At isang araw na lang magpunta dito sa ating istasyon at magsabing nasaan ba ang aking asawa at nasaan ang aking pamilya. Maging daan ang programang ito para mabuo uli ang iyong sambahayan. Pero una sa lahat, ang payo ko sa'yo, tanggapin mo si Agot at maging tong kanyang mga kapatid na lalaki, si Michael at si Justin. Kahit mga Becky, nangangarap din niya na isang buong pamilya. So, Mang Eli, hindi pa huli ang lahat para ayusin mo ang pamilyang ito. Binuo mo to noon, ay nasira. Ikaw rin ang bumuo. Ikaw rin ang aayos ng sigalot na ito. Ang susi lang, igalang natin ang karapatan ng bawat miyembro ng pamilya. Yun lamang po. Doktora. Unang-una, palagi kong sinasabi sa lahat ng mga pagkakataon na merong isang ama, na ang ama ang nagtuturo sa isang anak para matutong magmahal. Ang hindi ko lang humagustahan sa nangyari sa ating counseling kanina ay nung tinatanong kayo ni attorney na tatanggapin niya na ba itong si Agot? Anong sinabi niyo, Mang Eli? Kaya kong tanggapin kung saan siya masaya. Pero hindi ko di ba nakakatawa? Kaya kong tanggapin
kung saan siya masaya, pero hindi ko siya matatanggap. Di ba? Ano ba talaga? Napaka-conflicting ng mga sinasabi niyo. So, ibig sabihin lang nun, may pagkakataon, merong tsansa. At yung change na gusto niyo ipakita, yun na makakapagpasaya sa pamilyang ito. So sana, kayo po mismo, Mang Eli, ang gumawa ng paraan dahil po, kayo po ang susi para maiayos ang pamilyang ito. Yun lang po. Salamat po, Doktora. Father. Nasasaad po sa banal na kasulatan na sinasabi na ang bato na itinakwil ay naging panulukang bato. Hindi natin alam, Tay Eli, Michael at Justin, na itong itinatakwil niyong anak o kapatid ay maging matagumpay later on. Siya yayaman at siya ay magkaroon ng magandang buhay. At siya magiging daan, ang instrumento ng Diyos upang magkaisa at magkatagpo-tagpo kayo bilang isang pamilya. Hindi kaya aahon sa inyo sa kahirapan. Instead na itakwil niyo siya at hindi tanggapin bilang isang anak, ay ngayon, umpisahan niyo ang pagbabago. Dahil sa pagkakaisa, tayo nagiging masaya. So naway, magkaroon tayo ng maligaya o happy change sa buhay upang sa dulo ng buhay na ito ay matutuwa ang Diyos na tayo'y lahat ay sumusunod. Salamat po, Father. Ito naman yung pagkakataon na iniisip ko, ano kaya sasabihin ko? Ano kayang ipapayo ko? Eh si Agot, tahimik na namumuhay, nagtatrabaho. Kahit na nasasaktan siya, tinutulungan pa rin niya ang pamilya niya. Tama si Doktora, malamang po, Mang Eli, may nagawa kayo talagang tama. Yung anak niyo na kinamumuhian ninyo, yung anak niyong sinasaktan niyo, siya pa ang nagbabalik ng pagmamahal sa inyo. Sa kanyang mga kapatid. Panahon na siguro para makita niyo po yun. Ito na siguro ang pagkakataon at paraan ng Diyos para makita niyo at maipakita niyo rin kahit papano sa inyong anak na mahal niyo pa rin siya. Para po sa mga anak niyong dalawa, mas hirap silang tanggapin si Agot. Kasi nakita po nila sa inyo mismo eh. Kayo mismong ama nila, yun ang ginagawa niyo sa kapatid nila. Kaya feeling nila dapat ganun din sila. Kaya lang medyo sumobra po. Paano po natin babawiin yun? Siguro po, mababawi ang lahat ng yon sa oras na makapagdesisyon kayong tanggapin niyo po ang inyong anak. Nasa sa inyo po ang unang hakbang. Minsan kasi ang mga bagay-bagay, hindi mo kaagad-agad ay mababago overnight. Minsan may kalaliman ng mga sugat, hindi pare-pareho po ang epekto sa atin. Pero kung isang bagay na ora mismo na dapat magbago ay yung pagbubugbog. Itigil na po natin yung ginawa ho nating pananakit, hindi lang physically, kundi emotionally. Kung yun po ang napili po ni Agot, wala tayong magagawa. Hopefully, sa tamang panahon, maintindihan po natin. Pero, malay nyo, isang araw, buhatin nyo ng pagbuhatin nyo ng kamay si Agot, pwede yun ang kanyang ikamamatay. Hindi ho natin makakaya po yun eh. Kahit sabihin ho natin, masama nakapatay po tayo ng tao. Thank you. Thank you. Itutuon ko naman ang aking pansin dito sa nakaka-happy sa buhay ni Agot. Kasi kung merong source of pain, diba, yung nakakasakit sa'yo, meron naman nagpapaligaya sa'yo. Ganyan naman ang buhay. Andyan ang iyong ate na talagang nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo. Nakita mo si Alex, diba? Yan ang nagbabalanse sa buhay. Marami pang pagbabago na dadaan sa iyong buhay. Sa mga pagbabagong ito, totoo yan ha, realidad yan, pwedeng makakita ka ng iba. Kapag dumating ang oras na yon na mababaling na ang atensyon mo at pagmamahal sa iba, huwag mong lulukohin si Agot, ha? Maging tapat ka sa kanya, sabihin mo sa kanya, it's time to move on. Hindi yung kakaliwain mo, lulukohin mo, di ba? For whatever reason. Maging tapat ka sa kanya. Kasi maawa naman tayo, ang dami na niyang pinagdaanan. Tapos masasaktan mo pa siya. Yun lang naman pakiusap ko. Okay, taong bayan. Huling round na ng ating botohan. Ang tanong natin sa inyo, hindi tanggap si Agot ng kanyang pamilya dahil sa kanyang pagka-Becky. Ano ang dapat niyang gawin? Press A kung dapat bang lumayo na siya ng tuluyan sa kanyang pamilya. At press B naman kung dapat mag-reach out pa rin si Agot para maunawaan siya ng kanyang ama. Sabi nga ni Edu, meet halfway, di ba? Para magkaroon na ng peace sa kanilang pamilya. Vote A
kung dapat nang lumayo at vote B, mag-reach out na. At heto na ang resulta ng huling round ng ating botohan. 12% na nagsasabing lumayo ka na, Agot, pero 88% ang nagsabing mag-reach out ka na tungo sa happy change sa buhay ninyo. Agot, narinig mo na ang opinion naming lahat, pati ang final say ng ating konsensya ng bayan. Ano ang magiging desisyon mo? Agot, it's time to face the people. Nakapag-desisyon na po ako. Reach out na lang po yung gagawin ko para sa pamilya ko dahil mahal ko silang lahat. Salamat, Agot. Siyempre, ang pamilya ay pamilya pa rin. Mabait talaga to eh. Mabait talaga Pero tao may si tanong Agot. ako. Gusto kong malaman kung anong mangyayari. Ito na siguro yung pagkakataon ni Mang Eli. Kasi kanina gusto niya atang may sabihin siya. Mang Eli, ano po ba sana yung plano niyong gawin at sabihin kanina? Sanang gaano sa akin po. Nandiyan na po yan, so wala na po akong magagawa. Pinapatatawad ko na po siya. Pinapatawad? At tatanggap ko na po. Bilang Humingi baby. kayo ng patawad o pinapatawad nyo siya? Pinapatawad ko. Alin po kayo dito para magkaintindihan tayo? Pinapatawad na kita, gusto. Kung saan ka masaya. Ikaw naman, anong gusto mo sabihin sa iyong ama? Tatay ko pa rin siya. Kahit Ayan, na sabihin mo sa kanya. tatay pa rin kita, ikaw ang dugo at laman ko. Pinatatawad na kita, Itay. Kahit ano pang gawin mo sa akin, handa pa rin kitang mahalin. Salamat. Okay. Ito mga kapatid. Etong dalawang to. Ali kayo, Justin Bieber. At saka Michael. Michael. Pasensya na, Yan, dapat kapir, hindi bugbog. Yan, I love it! I love it! I love it! Kanina, sampal mo, lutong-lutong eh. Di bali, pati yung appear niya, malutong pa rin. Diba? So, maaasahan ba namin na tama na itong pagmumura, ang murahan, ang pananakit? Maasahan ba natin yan? Nakaka-stress din naman yung lagi kayong nag-aaway. Matagal kasi kami hindi nagkita. Ilang ulit kami nag-aharap. Ayan, masaya yan. Siguro mas maganda kung mas madalas kayo. Nabigla lang ako eh. Kasi talagang yung galit ko sa kanila nila. Oh, wala na ha? Wala na. Yung kamay na yan, imbis na pansampal mo magpamanicure, pedicure ka na lang. Kapatid mo. Inis pa yung kuko mo. Oh, Edu, tatay-tayin Diba? ka dyan. Parang meron kang gusto sabihin. Anong masasabi mo? Para gusto itawag dito sa pamilyang ito ay apat na alas. Apat na alas? Apat na alas. Wow, bakit apat na alas? Kasi nagkasundo na sila eh. Ay, Hindi la. mabubuo ang paraha kung hindi kompleto. Ayan na, kwadro na. Wala ka kwadro na. Kaya maraming salamat kay Augusto. Di ba? Hindi, nakita ko yung tingin niya sa tatay niya. Nakita mo, nandun pa rin yung pagmamahal. Yun ang pinaka-importante. Kaya Agot, maraming salamat at sa iyong pamilya na nagbisita namin ngayong umaga. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din syempre kina Chief of Public Attorney's Office, Attorney Persida Rueda Acosta. Kay Doktora Camille Garcia. At kay Father Sunny Merida. Sila ang pinakamamahal nating Konsensya ng Bayan. Mga kapatid, abangan ninyo ang Face the People sa inyong mga barangay. Kasama ang Face the People staff, pangungunahan ko ang pagbibigay ng pag-asa sa mga kapatid nating nagkaproblema at nagbahagi ng kanilang kwento sa atin. Kami po ay laging happy tumulong para sa happy change. Ako po si Tintin Babaw. At bukas, isa na namang makabuluhang kwento ang ating pagsasaluhan. Kaya naman ugaling tumutok tuwing 10:15 ng umaga dito sa TV5. Ako po si Edu Manzano. At ako naman po si Jelly de Belen sa Taong Bayan ang opinyon. Sa iyong desisyon, Face the People!